Warning: ang kwentong ito ay batay sa lumang paniniwala at tunay na karanasan. Makinig ka, pero tandaan mo may mga kwentong hindi dapat inuulit. Sa dami ng nakikinig, kakaunti lang ang may tapang na mag-subscribe. Isa ka ba sa kanila o isa ka lang sa mga dumadaan at nawala na lang bigla? Kung naririnig mo ito, hindi pa huli ang lahat. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe ka na sa The 13th Scream. At huwag mong kalimutan, i-click ang notification bell. Dahil minsan, ang tahimik na nakikinig, sila ang unang nawawala. Magsimula na tayo, isang kwentong hindi mo malilimutan. Ako si Ernesto, 27 taong gulang, at isa akong embalsamador sa isang lumang punerarya sa Maynila. Bata pa lang ako, hindi na ako takot sa patay. Pero ngayong gabi, natutunan kong iba ang patay sa hindi matahimik. Nagsimula ang lahat noong ipina-duty ako mag-isa para sa huling shift ng gabi. Normal na para sa akin ang makaharap ang mga bangkay, pero may kung anong bigat sa hangin habang inaayos ko ang mesa ng embalsamo. Sa malamlam na ilaw ng silid, tumambad sa akin ang isang katawan na bagong dating. Isang matandang babae na mukhang namatay sa sakit. Payapa ang mukha niya pero may kung anong bumabagabag sa akin. Hindi ko maintindihan pero parang may bumubulong sa isipan ko na hindi ko dapat siya hawakan. Sinimulan kong linisin ang katawan niya pero napansin kong tila hindi normal ang kanyang balat. Malamig pero hindi matigas. Para bang may natitira pang buhay. Pinilit kong baliwalain ito. Pero nang ilapat ko ang kutsilyo para sa unang hiwa, biglang bumagsak ang ilaw. Nagpanding ang tenga ko. Napalunok ako ng laway habang dinudukot ang flashlight mula sa bulsa ko. Pagkabukas ng ilaw mula sa flashlight, napansin kong bumagsak sa sahig ang ilang gamit sa lamesa. Sigurado akong maayos ang pagkakapwesto ko sa kanila kanina. Hayop ka naman, Ernesto. Nananakot ka sa sarili mo. Bulong ko sa sarili habang inaayos muli ang mga gamit. Pero hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin. May malamig na hangin na dumaan sa batok ko, pero imposibleng may hangin sa kwartong ito. Muli akong tumingin sa bangkay. Nanlaki ang mata ko. Ang dating nakapikit na matandang babae. Nakadilat na ngayon. Napaatras ako. Hindi, imposible. Baka na malikmata lang ako. Nanginginig kong inilawan ang mukha niya. Sarado ang mata. Nanginginig ang kamay kong itinuloy ang trabaho. Siguro pagod lang ako. Siguro biglang bumukas ang pinto ng silid sa likod ko. Napabalikwas ako. Wala namang ibang tao rito. Alam kong ako lang mag-isa, pero sigurado akong sarado ang pinto kanina. Lumapit ako ng dahan-dahan. Pinakiramdaman ko ang paligid. Sumilip ako sa madilim na hallway. Wala namang tao, pero sa sulok ng mata ko may gumalaw. Isang anino. Mabilis kong tinutok ang flashlight sa direksyon kung saan ko ito nakita. Pero wala. Tahimik ang buong hallway. Tumalikod na ako at naglakad pabalik sa silid, pero paglapit ko sa bangkay, napansin kong iba ang posisyon ng mga kamay nito. Kanina, nakalagay ang mga kamay niya sa tiyan. Pero ngayon, parang gumalaw ang mga daliri niya. Napalunok ako. Pinisil ko ang mga mata ko, pilit na kinakalma ang sarili. Baka naiwan lang sa isip ko ang nakita ko kanina. Kailangan kong matapos ang trabaho. Pero bago ko pa maituloy, may narinig akong mahina, halos bulong na tunog. Hindi ko masabi kung saan nanggagaling. Isang basag na tinig, parang tumatawag ng pangalan ko. Ernesto. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi. Imposible. Ako lang mag-isa rito. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita. Sa refleksyon ng stainless steel na mesa, may isang matandang nakangiti sa likod ko. Napatigil ang paghinga ko.
Dahan-dahan kong inangat ang paningin ko mula sa refleksyon ng stainless steel na mesa. Nanginginig ang kamay kong hinawakan ang flashlight pero hindi ko magawang itutok ito sa likuran ko. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang makita siya o ang hindi siya makita. Pinilit kong huminga ng malalim. Wala to, Ernesto. Wala to, bulong ko sa sarili ko. Pero kahit ako, hindi kumbinsido. Paglingon ko, wala namang tao sa likod ko. Pero hindi ako mapakali. Pakiramdam ko'y may nakatingin pa rin sa akin. Lumingon akong muli sa bangkay at halos mapasigaw ako sa nakita. Bukas na ang bibig ng matandang babae. Dati mahigpit itong nakasara pero ngayon tila bumubulong kahit walang lumalabas na tunog. Nanginginig kong nilapitan siya, pilit na sinasabi sa sarili kong guni-guni lang ang lahat. Nang ilawan ko siya, mas bumigat ang dibdib ko dahil sa loob ng kanyang bibig may nakasilip na madilim na anino. Napaatras ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumapit o tumakbo palabas ng silid. Pero bago pa ako makagalaw, may marahang ingay akong narinig mula sa hallway. Isang yabag. Mabagal, parang patay na paa na hinahatak sa sahig. Lumingon ako sa may pinto. Madilim pa rin ang hallway pero may aninong nakatayo sa dulo nito. Hindi ko makita ng malinaw pero sigurado akong hindi ako nag-iisa rito. Pinakiramdaman ko ang paligid, umaasang baka may ibang staff na dumating pero alam kong imposible. Ako lang ang naka-duty ngayong gabi. Tinutok ko ang flashlight sa anino pero wala akong nakita. Para bang naglaho ito sa mismong harapan ko. Muling bumagsak ang katahimikan. Napatingin ulit ako sa bangkay. Sarado na ang bibig nito. Wala na ang anino sa loob. Parang hindi ito gumalaw kanina. Mabilis kong tinapos ang trabaho. Kahit nanginginig ang kamay ko, pinilit kong kontrolin ang sarili. Kailangan kong matapos to. Kailangan kong umalis dito agad. Pagkatapos kong linisin ang katawan, tinakpan ko ito ng puting tela. Lumabas ako ng silid, siniguradong nakasara ang pinto. Pero habang papalayo ako, isang malamig na hangin ang dumaan sa batok ko, kasabay ng mahinang tinig na pumubulong sa tenga ko. Hindi ka nag-iisa, Ernesto. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi na ako lumingon. Naglakad ako papunta sa opisina, planong uminom ng tubig at pakalmahin ang sarili. Pero bago pa ako makapasok, napansin kong bukas ang pinto ng isang lumang silid sa gilid ng pasilyo. Ang lumang stockroom. Dati nang nakasira ang kandado niyon, kaya hindi ito dapat iniiwang bukas. Hindi ko maalala kung iniwang bukas ito kanina, pero may kung anong humihila sa akin para sumilip sa loob. Madilim ang loob ng silid. Halos wala nang gamit doon maliban sa ilang sirang kahon at mga lumang aparador. Pero sa sulok may isang kabaong na nakatayo. Para bang may natutulog sa loob. Dahan-dahan akong lumapit. Nangingilid ang pawis sa noo ko. Nang halos maabot ko na ang kabaong, may narinig akong kaluskos mula sa loob nito. At bago pa ako makaatras, biglang bumukas ang takip. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang takip ng kabaong ay dahan-dahang bumukas, parang may kung anong puwersang nag-aangat nito mula sa loob. Nanginginig ang kamay kong itinutok ang flashlight, pilit na inaninag kung may laman nga ito. Sa mahina at malamlam na ilaw, nakita ko ang loob. Wala namang bangkay. Pero ang loob ng kabaong may bakas ng gasgas, parang may kumakalapit mula sa loob. Mas malala, may mga malalalim na galos na tila gawa ng mga kuko. Napalunok ako. Sa katahimikan ng paligid, biglang may marahang tunog akong narinig. Isang mahina at basag na boses galing mismo mula sa loob ng kabaong. Tulungan mo ako. Napaatras ako. Ang likod ko tumama sa lumang aparador. Nagkalaglagan ng mga lumang kahon.
Hindi ko na inalintana yun. Mabilis kong isinara ang takip ng kabaong at umatras palayo. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko rito. Dapat nasa opisina na ako, dapat lumabas na ako sa punerarya. Habang tumatakbo pabalik sa opisina, may narinig akong malalakas na yabag mula sa hallway. Hindi lang isa, parang maraming paa na naglalakad, pero wala akong nakikitang kahit sino. Pumasok ako sa opisina at inilock ang pinto. Humihingal ako. Pinakikiramdaman kung may susunod sa akin. Ilang segundo ang lumipas. Wala. Tahimik. Pero hindi ako mapakali. Lumingon ako sa CCTV monitor sa ibabaw ng mesa. May 4 na screen na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng punerarya, ang receiving area, hallway, viewing room, at embalming room kung saan naiwan ko ang bangkay ng matandang babae. Nakafocus ang paningin ko sa embalming room at halos malaglag ako sa upuan sa nakita ko. Ang puting telang ipinantakip ko sa bangkay, gumagalaw. Parang may mabagal na humihinga sa ilalim. Napamulagat ako. Hindi ito pwedeng mangyari. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang radyo at tinawagan ng guard na nasa labas ng punerarya. "Boss, dalian mo. May kakaiba rito sa loob." Pero puro static lang ang sagot. At habang sinusubukan kong tawagan ulit siya, nakita kong bumangon ang bangkay sa CCTV screen. Mabagal itong umupo. Ang ulo niya unti-unting tumingala. Hindi ko makita ang mukha niya, pero halatang hindi na siya isang ordinaryong bangkay. At pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon patungo mismo sa kamera. Napaatras ako at ang pinaka-nakakatakot, sa kabila ng CCTV monitor, may mahina akong narinig mula sa likuran ko, isang malamig na bulong. "Ernesto, nakikita kita." Halos hindi ako makahinga. Ang malamig na bulong mula sa likuran ko ay nagpatayo ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Hindi ko na nagawang lingunin kung sino o ano ang nasa likod ko. Mabilis kong dinampot ang susi ng opisina at sinunggaban ang pinto. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang seradura. Pero bago ko pa ito matwist, isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong kwarto. Parang may malakas na puwersang sumuntok mula sa labas ng pinto. Napaatras ako, halos matumba sa upuan. Humihingal ako, pinakikiramdaman ang paligid. Tahimik ulit. Sobrang tahimik, pero alam kong may kung anong nasa kabila ng pinto. Sa gilid ng paningin ko, muli kong tinapunan ng tingin ang CCTV monitor. Ang bangkay ng matandang babae ay wala na sa embalming room. Nanlambot ang tuhod ko. Pinilit kong kalmahin ang sarili. Hindi pwedeng manatili ako rito. Kailangan kong makalabas sa punerarya. Dahan-dahan akong umatras papunta sa bintana ng opisina, planong dumaan na lang doon kahit masaktan ako sa pagbagsak. Pero bago ko pa marating ang bintana, biglang 3 malalakas na katok sa pinto. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw, halos lunukin ko ang kaba sa lalamunan ko. Sino ang kumakatok? Wala namang ibang tao rito. At bago pa ako makaisip ng gagawin, ang pinakamalalang nangyari. Unti-unting bumukas ang pinto, kahit hindi ko ito ginagalaw. Mabagal, paunti-unti, hanggang sa tuluyang bumukas ito ng maluwag. At bumungad ang isang nilalang na hindi dapat gumagalaw. Ang matandang bangkay, nakatayo sa labas ng opisina. Halos wala ng bakas ng buhay ang katawan niya. Ang balat niya ay tuyot, ang mga mata ay puro itim, at ang bibig niya ay bahagyang nakanganga na parang gusto akong lunukin ng buo. Pero ang pinaka-nakakatakot, nakangiti siya. Bigla siyang sumugod. Napaatras ako, halos matumba sa upuan. Sa sobrang gulat, hindi ko na malayang nasandal ko ang mesa at natabig ang monitor ng CCTV. Tumama ito sa sahig, nagkabasag-basag. Wala na akong ibang matatakasan. Wala na akong ibang choice kundi tumakbo.
Sa huling sandali bago siya makahawak sa akin, mabilis akong dumaan sa gilid niya at sumibat palabas ng opisina. Hindi ko na nilingon kung humabol siya. Hindi ko na inisip kung paano ito nangyari. Ang alam ko lang, kailangan kong makalabas. Pero habang tumatakbo ako sa hallway, napansin kong nag-iba ang paligid. Hindi na ito ang punerarya na alam ko. Mas mahaba na ang pasilyo. Mas madilim. Parang hindi ako lumalapit sa exit kahit anong takbo ko. At sa bawat hakbang ko, may naririnig akong mga yabag sa likuran ko. Mabilis, papalapit, hindi ka makakatakas. Isang malamig na tinig ang narinig ko mula sa dilim. Humihingal akong tumigil. Inilawang ko ang likuran ko gamit ang flashlight at nakita ko siya. Mas malapit, mas nakangiti, mas buhay kaysa dapat niyang maging. At sa isang iglap, sinunggaban niya ako. Ramdam ko ang malamig niyang kamay na dumadapo sa braso ko. Napakalamig, parang yelong dumidikit sa balat. Sinubukan kong lumaban pero pakiramdam ko'y naubos na ang lakas ko. Hindi ko magalaw ang katawan ko. Para bang may mabigat na puwersang pumipigil sa akin. Dahan-dahang lumapit ang mukha ng bangkay sa akin. Ang kanyang walang buhay na mata, hindi kumukurap. Ang kanyang labi, unti-unting bumubulong nang hindi ko maintindihang mga salita. Nagsisimula ng umikot ang paningin ko. Para bang hinihigop ako ng kadiliman. Tanggapin mo ang kapalaran mo. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses mula sa bibig ko. Sa isang iglap, parang bumigat lalo ang paligid. Sa sulok ng paningin ko, may nakita akong anino. Isa pang nilalang na hindi ko alam kung ano. Mas matangkad, mas nakakatakot. Para bang ito ang tunay na nagpapagalaw sa bangkay. Biglang bumigat ang katawan ko. Nahulog ako sa malamig na sahig. Nanlilisik pa rin ang tingin ng bangkay sa akin. Para akong nakulong sa isang bangungot na hindi ko matakasan. Ngunit sa pinakagilid ng isip ko, may naalala ako, ang kandilang laging nakasindi sa altar sa receiving area ng punerarya. Apoy! Pinilit kong igalaw ang katawan ko. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula sa bibig ko at sa wakas, nakawala ako sa pagkakahawak niya. Tumakbo ako, paika-ika, papunta sa receiving area. Alam kong nasa likuran ko pa rin siya. Naririnig ko ang yapak niya, mas mabilis, mas mabigat. Pagdating ko sa altar, halos matumba ako sa pagmamadali. Kinuha ko ang kandila at nang walang pag-aalinlangan, itinapon ko ito sa kanya. Biglang bumalot ang liwanag sa paligid. Isang nakabibinging hiyaw ang pumuno sa buong silid. Para bang nasusunog hindi lang ang katawan ng bangkay, kundi pati ang anino sa likuran nito. Napapikit ako dahil sa sobrang liwanag. At nang idilat ko ulit ang aking mga mata, wala na siya. Tahimik ang paligid. Para bang walang nangyaring kahit ano. Napaupo ako sa sahig, humihingal, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala, pero isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Hoy, Ernesto, anong nangyari sa'yo? Paglingon ko, nakita ko ang guwardiya ng punerarya. Buhay ako, at tila bumalik sa normal ang lahat. Pero bago pa ako makasagot, napansin kong may isang kabaong na nakabukas sa gilid ng silid. Ang kabaong na nasa lumang imbakan. At sa loob nito, wala nang laman. Lumipas ang ilang linggo, pilit kong kinalimutan ang lahat ng nangyari. Hindi ko na binalikan ang punerarya. Nag-resign ako kinabukasan at kahit anong alok na dagdag sahod, hindi ko tinanggap. Hindi ko na rin kinausap ang mga kasamahan ko roon. Nang bumalik ako sa bahay ng tiyahin ko sa probinsya, ikinuwento ko ang lahat. Pinakinggan niya ako ng tahimik bago bumuntong hininga. May ilang bagay na hindi natin dapat panghimasukan, Ernesto, sabi niya. Minsan, kung anong nakikita natin, hindi na dapat alamin pa.
lalo na kung may kinalaman sa mundo ng mga patay. Napayuko ako. Alam kong may punto siya. Hindi ko dapat ginalaw ang kabaong noong gabing iyon. Hindi ko dapat hinayaang manaig ang kuryosidad ko. Mula noon, hindi na ako bumalik sa punerarya. Iniwan ko ang trabahong iyon. Hindi ko na hinanap ang sagot sa mga tanong ko. May mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag at may mga nilalang na mas mabuting iwasan kaysa subukang unawain. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa The 13th Scream at i-click ang notification bell dahil may mga kwentong hindi lang nananatiling kwento